Ito po ang aking pit bike project na ginawa at isi-share ko sa inyo sa video na ito mga ka-IDF. Okay, so kung ikaw ay mahilig sa mga ganitong video ay panoorin na lang to hanggang sa dulo para may idea na rin kayo kung sakali gusto nyong gumawa ng mga ganitong project. At syempre wag niyong kalimutan mag-subscribe, share and like kung nagustuhan niyo itong video na ito. Alright, so dito na tayo. Ito po yung project natin na hindi pa natapos. Ayan. So makikita nyo itong ating swing arm na napaka-unique po yan. May video na po ako na na-upload sa paggawa ng swing arm na yan. At yung posisyon ng ating shock ay nakahiga. Tinadya ko lang ang kanyang posisyon kasi mas magandang tingnan at gusto ko rin subukan ang kanyang performance kung maganda ba ang kanyang laro. Pero actually mga ka-IDF, yung shock na yan ay hindi po yan ang kanyang shock talaga. So pansamantala lang yan kinabit ko. Nag-order pa ako ng kanyang shock talaga. Kasi kapag ganyan na posisyon ay hindi pwede yung malambot na shock. Kasi nakahiga yan at mas lalong mabibigatan yan kapag sinakyan. Noong pinakauna kong upload sa paggawa ko dyan ay spring type yung shock na kinabit ko. Pero putok din yon. So hindi ako makasukat ng maayos. Kaya pinalitan ko muna ng shock na yan pang temporary. At ito po yung tangke natin na order. No, sa Shopee po ito. So maganda po ito sa uphill, no? Kasi pang trail po yung purpose ng project natin mga ka-IDF. Pero gagawa din ako ng malaki na tangke diyan. Pang uphill lang po 'yan para hindi ma-short sa gasolina. So 'yun lang. Mas unique siyang tingnan. Siyempre tayo lang ang gumawa. Hindi gagawa tayo ng mas unique. Alright, so ito na po yung ating chassis mga ka-IDF. So, yung mga materials na ginagamit ko dyan ay makakapal po yan. Yung mga tubo dyan. So, siyempre, hindi tayo pwedeng magkabit ng mga manipis. Kasi delikado po. No? So, makapal po yung mga tubo na yan. Para mas quality po yung gawa natin. So, mas maganda po talaga mga ka-IDF kung marunong kang mag-welding. At marunong ka din magsukat. Kasi pwede kang gumawa ng sarili mong disenyo. Ayan. So ito ay hindi ko na lang to ginamitan ng guide. Kasi kabisado ko lang naman ang mga ganitong gawain. So bali yung chassis natin, yung sa may bandang upuan ay nakabase na po yan sa sukat ng ilagay natin na upuan. Okay. So bali ito po yung upuan natin mga ka-IDF. Yan. So plug and play lang po yan dyan. So ikabit natin. So pag ganyan po ang posisyon ng ating upuan kapag naikabit na natin siya. So plug and play lang po siya mga ka-IDF. No? At makikita natin yung ating chassis na ginawa kahit hindi natin ginamitan ng linsa or guide ay hindi po yan tabingi mga ka-IDF. Ayan. At ito po yung tangke natin na ikabit dyan. So ito po yung ating galing sa Shopee. Ayan. So dito po yan. Ayan. Para kapag nag-uphill tayo ay hindi tayo ma-short ng gasolina. At may sarili din yan na switch. Okay? So i-update ko lang kayo mamaya mga ka-IDF kapag natapos na itong project natin. Okay? So mag-upload lang ako ng video, update dito. So hanggang dito na lang muna tayo.